Ano ang inyong reaksyon dito po sa paghahayag ni dating Speaker Romualdez? Na sabi niya, hindi naman daw siya ang mastermind nito at marami siyang alam at ayaw niyang siya ang maging fall guy. Opo. Imposible po kasi hindi alam ni Speaker Romualdez yung nangyari sa national budget. At imposible rin po na hindi alam ni Senate President Jesus Escudero yung nangyari sa national budget. Si Saldico po ay pinili. Alam natin na alter ego ni Speaker Romualdez pagdating sa budget. Pagdating naman po sa 2023, palagay na natin na palusutan yung executive department. Pero in 2024, 2025, lumalabas po modus operandi na ito at ito ay may pagsang-ayon ng executive department. Okay, so sabi ho ninyo, itong cover up, kinakailangan pa ng isa pang cover up and then cover up ng cover up. So paano po ngayon itong congressman sa ating sitwasyon? Si Saldico, hindi humalaman kung nasa saan na. Pero may isang speaker Romualdez na nagsasabi na hindi ako pwedeng ako lang itatapon nyo sa ilalim ng bus. Marami akong alam dito. Meron din po namang Chis Escudero ngayon na meron ng hold departure order. Meron ng Maynard Ngo na ganun din po. At meron na pong iba na ngayon nga daw po ay kakasuhan na ng ombudsman. Ano ho itong ating mga napapanood at nababalitaan ngayon? Ano ito? Ito po'y katulad din na nangyari nung panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. na pinipigilan na mailabas yung mga katotohanan at yung mga binabatikos ay pilit na sinusuppress at meron pang pinapatay, may pinakulong pa, meron pang inassassinate. Ganon din ang dapat po matutunan ng Pangulong Marcos Jr. yung history natin, yung lessons of history. Kung ayaw niya pong matulad sa nangyari noong nakaraan na sasambulat din to sa bandang huli. Lahat ng pagtatakip, lahat ng mga kasinungalingan, lahat po yan ay isasambulat. Pero meron pa siyang 2 taon. May 2 taon po siya, lahat naman may mga pagkukulang, may pagkakasala kaming mga politiko. Ang importante lang, tanggapin namin at i-correct namin yung mga pagkakamali. So sa tingin ko po, dapat maging sincero ang Pangulo sa paghahanap ng katotohanan kahit na sino ang tamaan. At kung may pagkukulang siya at pagkakamali, makocompensate po ito kung maitatama niya ito. So yun po ang aking suggestion sa ating pamahalaan sa Executive Department para malaman ang katotohanan, para maiwasan sa kinabukasan. Dapat magkaroon po talaga ng no-nonsense investigation by an independent People's Commission on Infrastructure and National Budget. At pangalawa po ay yung mga political reforms tulad ng anti-political dynasty, anti-turncoatism, yung supermajority po yan yung isa sa mga dahilan kung bakit nakokontrol ng walang check and balance, pati nga yung minority nakokontrol ng majority. Kaya po wala talaga yung check and balance sa sistema natin ngayon. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.